Araw sa Independent Commission ang kinatawan ng Senado para sa investigasyon sa maanuwalyang flood control projects sa bansa. At live mula sa Taguig na sa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano bang update dyan? Ruth, pagtitiyak nga ni ICI Special Advisor Mayor Benji Magalong na hindi makikibahagi o maimpluwensyahan ng Senado. Okay na sana yung ICI. May Magalong pa eh. Hindi ko talaga rin matanggap eh. Okay na yung ICI, may Magalong pa eh. Iba pang politiko yung gagawing investigasyon ng ICI. Yung kanila umanong pagpapatawag sa mga political personalities ay bahagi lamang ng info at data gathering nga ng kanilang investigasyon. Pasado alauna nga ng hapon, dumating sa ICI building sina Senate President Tito Sotto at Senator Ping Lacson. Alinsunod dito sa imbitasyon ng investigating body para alamin ang proseso ng paggamit at paglabas ng pondo ng Senado. Tinawag naman ni Lacson na original scene ang Senate at Congress kung saan ipinapasok ang mga infrastructure project ng mga lokal na pamahalaan. Narito ang pahayag ni Senate President Tito Sotto at Senator Ping Lacson. The letter of invitation asking that we shed light on the Senate procedures, on the budget, and how it's possible that there are individual amendments, institutional amendments, or insertions. Mag-self-restraint na kami. Huwag kami mag-insert, especially sa mga local infrastructure projects na nasa level ng DEO. Kasi parang we're supplying them the resources to commit, corruption. Ruth, sa ngayon nga ay hindi pa nabubuksan yung computer na dapat isusurrender nga nitong si dating Bulacan DPW. Ayan na, eto na po. Si Henry Alcantara po nagbigay, sinoli na yung sasakyan niya. 'Di ba? Yung mga diskaya, kailan kaya pusang inang mga to? What the fuck? Sen. Good morning, Senator. Nagpag. So, ICI requested you to shed light on what, sir? Yeah, we received a letter of invitation asking that we shed light on the Senate procedures, on the budget, and how it's possible that there are individual amendments, institutional amendments, or insertions. Okay. Alam nyo, ang pangit din kasi. Alam mo, ang pangit po talaga. Alam nyo, ang senador kasi gumagawa ng batas yan eh. 'Di ba? Yan po kasi pangit talaga eh. Ang mga senador gumagawa ng batas yan. Ang mga congressman gumagawa ng batas. Yan lang ang pangit eh. Nagkakaroon sila ng power na magkaroon ng infrastructure or whatever it is. Diyan talaga nagsisimula ang korupsyon eh. 'Di ba? Dapat tingnan mo, alisan ng power ang senador na magkaroon ng yung mga infrastructure na yan. Tingnan mo, wala nang magtatakbo diyan. Wala nang tatakbo diyan. Wala nang tatakbo. Kaya dumarami tatakbo diyan eh. 'Di ba? Kaya maraming tumatakbo diyan kasi nga dahil diyan sa korupsyon na yan ng mga DPWH, mga project na yan eh. Tingnan mo. Inalis na nga yung pork barrel eh. Na ngayon naman, etong mga senador, matatalino talaga. Matatalino. Alam nyo, makakagawa lang nun, yung mga may experience. Sino ba yung may experience dyan? For the third time. Si Jinggoy. What the fuck? Tol, Banat Boy. Hello. Napanood ko yung ano mo eh, yung ano mo kay Yusek Ler, tawan-tawa ako, ayop ka talaga eh. Subscribe kayo kay Banat Boy ha. Di ba? Ubus yan. Yan na yan eh. Ito na po siguro yung time na yon. At sinasabi ng iba, ayan, binoto mo kay si Bongbong Marcos. Pusang ina ka pala eh. Proud akong binoto ko si Bongbong Marcos. Tanga. Ha? Ang dami nagsasabi, yan, binoto nyo kay si Bongbong. Tanga, proud ako doon.
proud na proud ako. Dahil walang presidente ang gagawa ng ganito, si Bongbong Marcos lang. Ako, miski ako ako presidente, putik, tatalakayin ko tong korupsyon na to. Nadadamay mga kamag-anak ko, madadamay yung termino ko, malalagay sa alanganin. Kahapon nalalagay na sa alanganin Pero ginawa niya yung expose na to. Ibang klase yun. Bobo! What the fuck? Diba? Walang presidente ang gagawa nun. Dahil ang presidente, ang gusto niya, yung image niya is solid. Yung image niya, talagang makikita siya na talagang maaaring kapanipaniwala or whatever. Pero si Bongbong wala siyang pake dahil iniisip niya tayo iniisip niya Masyado nang kawawa ang mga Pilipino. Bago niya nilabas to, di ba sinabi ko nga sa inyo, bago nilabas ni Presidente to, bago niya nilabas to, ilang beses niyang pinag-isipan to. Dahil gagapang to. Gapang talaga. Tingnan mo ngayon, gapang. Paano hindi gagapang? Miski yung dati-rati pang pangyayari, gumagapang ngayon. Ano yun? Si Mark Villar. Gumagapang. Yung mga Duterte, 51 billion. Yung CLTG. Yung kay Chis Escudero, lahat damay, lahat sangkot. Mga tao talagang, tingnan mo yung awareness ng mga tao. Pag ikaw sinuporta mo sila Villar, X ka na. Diba? Ako proud ako. Hindi porkit maka-Bongbong Marcos ako. Walang presidenteng matigas pa ang betlog kay BBM. Totoo yan. Si BBM lang may matigas na betlog dito, tanga. Miski ako, hindi ko magagawa yun Kayo, magagawa nyo yun? Kayo, magagawa nyo yun? Kung gaano katigas betlog ni BBM, magagawa mo yun? Susugpuin mo yung korupsyon? Buong yan. Buong bahagi ng katawan yan. Kaya, okay, tamo. Tingnan mo yung epekto, naapektuhan pa rin siya. Nadadamay-damay siya. Pero sinasabi niya sa inyo, bigyan niyo siya ng panahon. Eto na yon. Wala pa tayo Umaaray na kagad kayo Alam nyo, lawakan nyo yung isip nyo. Nasa District 1 pa lang tayo ng Bulacan. Nasa Bulacan pa lang tayo. Meron pa tayong Davao. Meron pa tayong Las Piñas. Meron pa tayong Cavite. Wala pa tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayo sa mga exciting part. Bulacan pa lang ang pinag-uusapan natin. Gumising kayo. Baka akala nyo eto na yon. Nasa Bulacan pa lang tayo. Ang mahirap sa inyo, may makita lang kayong hindi naman makukulong yan. Nasa Bulacan pa lang tayo. Wala pa tayo sa ibang parte ng Pilipinas. And hindi lang Bulacan ng Pilipinas, mga inutil. Huwag kayong magmadali. Ang boring ni BBM. Sumusunod siya sa due process Ganun Hindi siya maladigong na bobong presidente. Utak sangganot demonyo. Nagsisimula pa lang tayo. Bulacan pa lang tayo. Naiinip na kayo? Ang haba pa ng prosesong to.
Ang habang cleansing nito. Uubusin ang ubusin dito. The Senate procedures on the budget and how it's possible that there are individual amendments, institutional amendments, or insertions. Okay. More or less, that's the context of what we will be discussing. Sir, anong base niyan in terms of maybe the strategy of the ICI? And then they want to be enlightened on how this process is being done before and is being done now, and perhaps on how to look at it at the investigative perspective. Pag sir yung ganyan yung tanong ng ICI, do you think they will go for the mga proponents of the flood control in the future? I mean, in terms of maybe exacting accountability? Pag ganyan na yung tinitingnan nila. Yeah, it depends on the evidence that they will gather or we will gather and will turn over to them. In my case, Pero mo, alam mo mga libag, mga karayuma, saludo ko talaga sa dalawan to. Bumalik po yung imahe ng Senado na matagal nating hinahanap. Dahil dito kay Lacson tsaka kay Tito Soto. Bumalik po yung mukha ng Senado na matagal nating hinahanap. Kita nyo, pag sila nakikita mo, parang legit yung sinasabi. Pansin nyo yun? Diba? Ayon nga pala sa World Health Organization, nga pala may gusto kong i-update sa inyo. Ayon po sa World Health Organization, ang pagiging DDS po ay itinuturing na po palang sakit. Patayin mo si BBM. No joke. Kaya si Sir Jack po, si Sir Jack kagapon, nag-i-initiate siya, si Sir Jack yung ngongo. Sabi sa kanya, may kapansanan ka na, dalawa na kapansanan mo. Una, ngongo ka, pangalawa, DDS ka. O, dito na tayo Ito po, maganda na to. Ito, pakinggan muna natin to Ano ba nalaman ng computer ni Bryce Hernandez? Joel! Yari ka ngayon, Joel. Akala mo, Joel, tapos na. Meron pa pala. Talakayan tayo mga kapuso. Nasa linya natin abogado ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez ng Bulacan First District Engineering Office. Walang ibang kundi si Atty. Raymond Fortun. Atty. Fortun, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning, Attorney. Igan, Connie, magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nakikinig. Opo, handang-handa na ho ba si Engineer Hernandez na sabihin po ang lahat-lahat? Kumbaga, yung iba kasi may selective memory daw. Siya, handang-handa niya sabihin ang lahat ng nalalaman niya, Atty. From the very beginning naman, makikita nyo naman na talagang open na open si Bryce pag nagbibigay ng kanyang pahayag tungkol sa kanyang nalalaman dito sa flood control. Okay lang ba to, Raymond Fortun, ang abogado? Abogado ni Michael Yang yan Okay lang ba yan? Tanong lang yun Si Raymond Fortun ang abogado ni Bryce Hernandez? Abogado ni Michael Yang yan Okay lang ba yan? Tito Sen, Senator Ping, okay lang ba yan? Raymond Fortun, tas abogado ni Michael Yang? Iisa? Parang awkward Di ba parang awkward? Ewan ko parang na-awkward na ako Malis, it just so happened na hindi siya masyado nabibigyan. Ganyan talaga ang attorney. Sa bagay, kung saan may honey, dun siya. Ng pagkakataon, nung unang beses na mag-appear siya sa Senado, kaya nung pinatawag siya dun sa Congress, ay naging mas malaya siya na makapagpahayag. Okay. So, ang nangyari po is that last Saturday,
pinayagan po siya ng Senado no, na umuwi ng kanyang tahanan at para kunin po yung nilalaman noong kanyang desktop computer. Nako, ano ba yung desktop computer? Screen, alam nyo kung ano, nakalagay pa nga doon eh. Yung desktop computer po ni Bryce Hernandez, ang wallpaper po, Joel is my Lord. What the fuck? Yung wallpaper po noon, Joel is my Lord. Yari na. Kasi lahat po noong mga nairaos nga. Next na tayo kay Yusek Claire. Next na tayo kay thank you, Addictus Rex ha. Interview. Sa'yo mo kay Yusek, English session kami ha. English session kasi medyo hirap ako magtagalog eh. English kami ni Yusek ha. Ha? Addictus Rex ha. Sa'yo mo English kami ni Yusek. Mala CNN, okay? Ha? Sa'yo mo maganda na siya. Baka mahirapan siya eh, ha? Okay lang kahit may ano siya, may interpreter. Okay lang sa akin. May interpreter. Okay lang. items po no na masasabi natin na ebidensya tungkol dun sa ano yung mga proyekto at sino yung mga proponent, magkano yung halaga, nandito po sa computer na to. Dito na natin siguro mauumpisa ngayon ano kung yung sinasabi nga ni Bryce na nagkakaroon ng SOP at yung hatian na tungkol dito sa mga proyekto na ito. Oo, pero attorney kasi syempre mahirap patunayan sabi nga nila yung sinasabing 30% kasi I can imagine 'di ba talagang taguan yan eh, 'di ba? Hindi naman talaga ilalagay yan sa computer na papaano mo mapo-proof, 'di ba? Ano ho ang ating maipipresentang bago kaya? Sabi nga ni Senator Lacson, 'di ba? The burden of proof is on him para pagdating ho doon sa sinasabing aligasyon ng 30% ng mga senador or iba pang politiko. Kayo na mismo talaga nagsabi, no? I mean, hindi naman yan yung sitwasyon na nakukuha sila, no? Tapos magpaparetrato na tumanggap. I think, well, the fact remains is that merong ganong klaseng aligasyon at merong tao na willing na makapag-testify na ganon nga yung SOP. I think there is already evidence as well na talagang merong pera na lumabas, no? That is undeniable. The photographs will show na meron talagang limpak-limpak na pera in the hundreds of millions na nakalagay sa isang mesa. So, pupunta yun. And doon ngayon na magiging usapan na dyan would be, ano ba yung credibility ngayon ng mga tao? Dito sinasabi ni Bryce, pinaghatian yan at merong mga ilan-ilan na mga prominent na personalities na binigyan po niyang pera na yan. So, and it's so easy to just go ahead and deny it because hindi naman yan pumipirma ng resibo eh, no? So, nasa sa kanila na ngayon yan, ano, kung dapat ba silang paniwalaan, but the fact remains is that merong mga projects na dati sinasabi nilang hindi sila involved, and ngayon, merong lumalabas ngayon na ebidensya. Okay, sabi ni Senator Ping Lacson, Attorney, sabi ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, magkakaroon pa ng mga dagdag na ebidensya kay Bryce Hernandez kasi nakapagsabit na siya ng isang dokumento na magdidin dito kay na Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada. Patay! Kung nagkaroon kayo ng pagkakataon masilip yung desktop. Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Romualdez, yung pala, anak ng weteng. O, biro mo, meron pa silang the name who can be mentioned, Romualdez, yung pala, putek o. Doon pa lang eh. Alam niyo po ba nung binabanggit ni Lacson kay JBRC to? Bakit nangyari sa PhilHealth natin? Ano nangyari sa PhilHealth natin? Yung pala sa kanila nanggaling. Nawala yung PhilHealth natin. O ngayon binalik ng presidente. O, sa makakita ng presidente na ganyan. Grabe itong mga senador na to eh. Grabe. Biro mo, no? Pinasa nila ng pinasa sa Congress ang sisi. Pinasa. Yung pala, sila palang may ultimo demonyo eh. What the fuck? Computer nitong si Bryce Hernandez, yung kliyente niyo. Meron ba bang ibang senador na nandoon at nakitang nagkaroon ng insertion o pakikialam sa mga proyekto sa Bulacan? Now, unahin ko, no? Ay, naku. Attorney. Nawawala ang ating linya kay Attorney Raymond. Hello, Attorney. Kasi yung printout nung computer,
Nasubmit na ni Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee. Yes, ayan na siya. Pero yung desktop computer nasa ICI, Ayun, Independent Commission. okay. Attorney, meron pa ba? Yes. Sabi ni Senator Lacson, no, batay sa mga nakuha niyang dokumento kay Bryce Hernandez, madadagdagan yata yung mga ebidensya magdidiin kina Senator Joel Villanueva at Jingo Estrada. May iba ka pa bang nasilip doon ng mga senador na ika nga'y merong mga insertions at posibleng naki-SOP rin sa mga proyekto sa Bulacan? Yan nga po yung maaari ko pong klaruhin, no? Doon po sa computer kasi talagang nakahimay na po yung mga projects and then yung mga proponents. Ngayon doon sa mga proponents, kasi hindi nyo po makikita sa GAA yan no? Yung kung sino yung nagpasok Yes. Pero dito sa computer niya, no, ni Bryce, nandoon po yung mga proponents, no? Nako po! Erap! Isang bala ka lang. Patay! Ayan na po! Ayan na. Sa folder nakalagay to Senator Jinggoy. Oh, yeah. Tapos, isang folder to Joel is Lord. Oh, yeah. Oh, yeah. Ang sakit nito, boy. Yan ang sinasabi natin. Yan. Oh. Diba? Kaya gigil na gigil si Jinggoy. Ha? Ano? Di ba ikaw to? Si Marvin, ha? Ikaw to? Alam nyo, eto po ha. May sasabihin po ako sa inyo. Kasi po, hindi ko po masisisi si Bryce Hernandez doon sa ID na yon. Kasi po, kung peki yung ID, peki. So peki din yung nilalaman. Nagigets nyo? Kaya hindi po siya makasagot. Ganun po yun. Peki po yung ID niya. Peki din yung nilalaman. Ang gumawa nun, pineki rin siya. Diba? Hindi po kasi magets yun ng mga senador natin. Hindi po kasi yung mga senador natin doon sa Blue Ribbon, hindi nila ang kalakaran ng mga maglulupang katulad natin, di ba? Alam niyo yan, wag na kayo mag-deny, mga leche kayo. Di ba? Dito po kasi, kapag lumaki ka sa Pixar, pag namulat ka sa Pixar, alam mo ang galawan. Magpapasa ka na ng picture mo, 2x2, white background, okay na yon. Diba? Ganon ang buhay Pixar. Diba? Ganon yung mga maglulupang katulad natin na nabubuhay sa Pixar noon. Nung kapanahonan na yun. Magbibigay ka na ng picture mo, tapos bahala ka na. Lagay mo yung name mo kahit anong name mo. Lagay mo yung ano mo kahit anong gusto mo. Kahit pinakabata ka, bata ka, lagay mo. Ganon ang buhay Pixar. At hindi ko masisi si Bryce Hernandez na gulat siya na baka yung nasa Soler na gumawa ng ID, nagpa-Pixar yon. Kinuwanan lang sila ng picture or kumuha lang ng picture, ginawan sila ng ID. Wala nang alam si Bryce doon. Di ba? Wala nang alam yon para magkaroon sila ng membership. Diba? Kasi pag may membership ka, kailangan mo ng ID. So, siguro yung agent niya doon sa Soler, yung agent nila na nakatrabaho nila, para magkaroon sila ng ID, gumawa yun ng peking mga lisensya. At yun na nga yun na hindi isagot ni Bryce. 'Di ba? Yun. Siyempre sa dami bumaba naman ng pera eh. Anything is possible. Josie, thank you, Josie.
dun sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga personalities. Yan, sasabihin ko po na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Okay. Yun na lang po muna yung sasabihin ko. Pero bakit Bulacan? Well, sila na, siguro dapat sila na po yung magpaliwanag dyan, no? Pero yes, attorney. Ako, nagkakaproblema tayo. Gusto nyo ba malaman? Kasi ganito sandali lang ha. Hintayin nyo ako. Sandali lang ha. Eto. Eto, parang lisensyan totoo, di ba? Pero peki ito. Ayan Teka, hindi makita Ayan. Eto, kinuha, parang lisensyan totoo, pero peki ito. Diba? Ayan Diba? Parang lisensyan totoo. Pero peki ito. Ang requirements mo lang dito, meron kang ID. Picture lang. Picture lang. Diba? Yan lang yun. Ayan yung kay Bryce. Kaya nung pinapanood ko siya, nauunawaan ko siya. Mama, madali lang sa recto yan. ID lang yan. At isa-isang oras, pwede kang gawa ng ganito. Hindi naman kinicheck sa casino kung valid license yan Hindi nila checkin yan. Basta marami kang pera, absorb ka. Yun ang hindi masagot ni Bryce. Siguro to si Henry Alcantara, yung agent niya sa Soler, ang gumawa nyon para i-process yung membership nila. Wala na siyang pakialam doon. Hindi na sila nag-apply ng membership, may nag-apply para sa kanila. Ginawan sila ng peking ID. Ganun ka basic yon. Ayan matagal na yan. Matagal na yan, napeki kami dyan Napeki ako dyan. Tagal na yan, that was... Pero matibay na, 15 years ago na yan Diba? Dapat magmarcha tayo kontra telco. Hindi kaya dahil may epekto ba na ang... Pero mahalagang papel ng telco ngayon dahil nakikita yung palitan mensahe. Oo. At saka ma-authenticate din nila yan. Oo diba? Kung talagang totoo, hindi yung mga... Yun pa. Doon pa ako alam mo sa totoosin lang, kaya nang i-grab ni Senator Lacson lahat Kaso binibigyan niya pa rin ng benefit of the doubt. Kaya niya na Bakit? Pwede niyang ipasabina ang telco. Yung conversation ni Joel Islord at ng mga DPWH. Kayang-kaya Diba? Pero malaman natin yan sa mga darating na panahon. Kasi kahit hindi na yun gawin ni Senator Lacson kasi mahabang proseso pa. Kung dito naman sa unprogrammed funds madadali na, why not? Diba? Nating ibang mga plano kasi ang balita ko rin ngayong linggong ito mukhang magsosolid din itong si Bryce Hernandez yung iba pang natitira niyang luxury vehicles. May na Lamborghini. Makikita natin na yung kanyang pagnanais na
mga kilos niya sabihin ng totoo at isoli yung mga sa paniwala ng tayo, ninakaw na yaman niya. Yes. Masundan kaya ito ng iba pang mga District engineer. Oo. Ayan na si Attorney Fortuan. Good morning again, Attorney. Attorney, sorry po. Okay, pag sinabing proponent, siya yung Nag-insert. nagpondo dito sa mga proyektong ito. Automatiko ba na meron silang 30% yung binabanggit ni Maring Connie? O hindi naman lahat umabot ng ganung porsyento? Well, ang sinasabi ni Bryce na SOP, no? SOP means Standard Operating Procedure, meaning kung merong proponent, automatic na yon na kailangan dapat na yung porsyento na yon, no? Whether it's 25 or 30%, ay dapat na pino-forward at binibigay na dun sa proponent. So, again, no, nasa sa kanila na yun kung gusto nila i-deny. Pero open secret po yan eh. Batay sa observation mo dun sa computer niya, tayo alam na nating matagal na may SOP. Pero parang lumala yata ito. Kailan nagsimula itong si Bryce Hernandez? Itatanong kong partner. Na lumobo ng lumobo itong hatian. Well, basta yung nasilip ko po doon sa computer, kabuuan po ng mga projects, no, dito sa Bulacan. I don't know kung what period to what period, pero I'd like to believe that that is during itong recent na Congress, meaning the... Sunny Shiny, thank you. Joel is Lord, JIL, Greco is Lord, Jill. 2022 to 2025. Diyan po lumaki talaga na lumobo, no? Pero mo totoo yun Kung nandito po tayo ngayon kay Romualdez, dapat si Romualdez dito. Ang laman ng desktop ni Bryce ay si Romualdez. Bakit senador? Di ba? Ang gulo Bakit ganon? Di ba? Tanungin niyo yung sarili niyo. Di ba? Ang galing yung mag-divert Binabanatan nyo ng binabanatan si Romualdez. Kayo ang laman ng computer ni Bryce Hernandez? Sira ulo ba kayo? Diba? Binabanatan nyo ng binabanatan. Nasaan ngayon ang matibay na ebidensya kay speaker? Nasaan? Nagsimula. Nakalagay ba doon kung ghost project yan o nakumpleto? Ay, hindi po nakalagay. It is really just the projects. Kasi yung ghost projects, I would think na kaya lang naman siguro naging ghost project yan kasi naubusan na talaga ng pondo Okay. Wala nang natira Personal, ikaw ba, lantad ka naman sa politika natin. Nagulat ka ba? Natakot ka ba? Nagimbal ka ba? Well, ako natatakot ako to the fact na hindi pala natutuloy yung mga projects Alam na, I mean, it's been an open secret, no? Na meron talagang mga ganitong klaseng kalakaran. But you would have expected, natatapusin yung mga proyekto. At somehow, that there's enough funds, para maging standard naman yung pagkakagawa, hindi yung substandard. Now, because of yung recent nga ng mga pag-ulan, tapos yung makikita nyo na kahit na konting ulan pa lamang, binabaha na, that's when it becomes very, talaga ghastly, nakakagimbal, yung fact na ang daming pera na umikot and yet ang daming pera na nilaan ng ating Kongreso and yet hindi pala nakakatulong ito doon sa mas nakararaan. Hindi talaga inaayos yung plano ni Bryce? Kasi ang sigaw kahapon ng sambayanan nakaw na yaman, isoli sa bayan. May mga plano pa ba siyang isoli na mga sa tingin niya ininakaw niya dito sa... Yes. Actually, nung di ba last week na meron siyang binigay na isang luxury vehicle. Now, ang plano sana talaga niya, ibibigay pa nga niya yung kanyang Lamborghini, kaya lang hindi mahanap yung susi. So, but within the next few days, for sure yan ay mag-turn over siya ng mga additional na vehicles. No? Ang kailangan lang talaga is yung logistics lang. No? Meron din kasing posibilidad na hinahatid niya to the ICI yung sasakyan, tapos huhulihin naman ng CHPG kasi meron namang red alert na dyan. So, coordination lang. Willing siyang isoli. Everything. Mr. Hernandez is willing to return everything. Yun ang one of the things na kasi na talagang pinayuhan namin siya, no? Grabe, Lamborghini. Dito mo na lang dalhin nga yan. Yung Lamborghini, dito mo na lang dalhin. Dito na lang dalhin yung Lamborghini, no? Putik, no? Lamborghini, no? Putik. Number one is just do the right thing. No, yung alam naman niya at inaamin naman niya meron siya nagawang mali. The first thing parati diyan para mapatawad is kailangan aminin mo yung pagkakamali mo. And then number two, yung tinatawag na penance. Kailangan dapat pagbayaran mo yung ginawa mo. Okay, pero so may pati Ferrari. Yes, sorry niya yun. Opo, pero may request po ang inyong kliyente na sana wag naman daw idama yung kanyang mga napamana na mula sa kanyang pamilya. So how do we determine through yung mga dokumento ba na naka-in place na rin doon syempre, attorney, no? Yes. Makikita naman yung how much
yung mga projects. Now, kung how much ngayon yung kanyang willing na i-return, I would think that that would be the subject na lang of probably determination ng ICI or ng gobyerno. Okay, with this ika nga i-reaksyon ng kliyente mo, grabe, ang no? next move ba dito, mag-apply na siya para maging state witness against dito sa mga Yan talaga ang state witness, hindi yung pinipilit ni Marcoleta. Rarp, rarp. Pagaling mo si BBM, no joke. Diba? Yan po ang state witness talaga. Hindi yung pinipilit ni Marcoleta si Disgaya na up to now, hindi po umaamin kung ano ba talaga. Ang kapal ng mukha, naka Louis Vuitton pa nung hearing. Diba? Naka Louis Vuitton pa. 500,000. Nakabag pa ng Louis Vuitton, 500,000. Kupal talaga eh. Eto si Marcoleta, hindi mo alam kung yung mukha niya, pag nakatawa, nakasimangot, iisa eh. What the fuck? Iko at yung kanyang boss na si District Engineer Alcantara. Henry Alcantara. Well, the first thing po muna, Igan at saka Connie, nagkailangan gawin, isumitin niya muna yung mga ebidensya na hawak niya. Okay. And then yung ebidensya, kailangan niyang pag-aralan ng ICI. Apo. And then it is the ICI that will make the determination whether he would fit yung requirements for him to become a state witness. Okay. Merong mga specific na provisions at requisites po yan kasi sa batas. Hindi basta-basta na yan na, ay gusto ko mag-apply sa witness protection. Apo. Kailangan dapat sumunod yun sa Okay. proseso. Hanggang kay Engineer Henry Alcantara lang ba itong sindikatong ito? Lumalabas po doon sa pahayag doon sa mga dokumento at yung pahayag ni Engineer Hernandez no, na hindi po humihinto kay Engineer Alcantara yung sindikato. Ayun, talagang sindikato. Hanggang saan po? Well, at least not based on the documents, at least up to the level of the senators and congressmen. Okay. And yun nga yung gusto ko sanang sabihin ngayon, ano, right now ngayon, medyo pinag-aagawan ngayon itong computer na ito. Okay. No, kasi Sino po? meron pong mga request po yung Senado na, kasi binigyan na po yung Senado ng mga ilang mga dokumento, no, print out na yung nilalaman ng computer. Opo. Ang problema, gusto nilang kunin yung buong computer. And yung kami, no, yung lawyers ni Bryce, si Attorney Ernest Levanza. Nako po, malaking ano to, malaki po itong pasabog ni Bryce Hernandez na to. Puti, computer po to ha. Pag computer to, ibang klase na to. No? Ano kaya nilalaman? Baka puro Pornhub yan ha, Bryce ha. What the fuck? And myself, we've already decided na gusto naming ibigay lahat ng ebidensya sa ICI simply because we believe independent commission yan eh. Okay. Okay, naniniwala kami na dapat na para maging maayos yung investigasyon at para talagang matuunan na yung punot dulo at walang bahid no ng any bias or interest or pinoprotektahan ng mga ilang mga kabaro no, whether it is the Senate or whether it is Congress na talagang magkakaroon ng kabuluhan itong investigasyon na Pero to at kunyari, mapapanagot ng mga ito hindi matuloy, hindi maibigay yung computer sa Blue Ribbon. May ano ba mangyayari kay Bryce Hernandez? Well, kahapon po meron pong pahapyaw na well, we consider it a threat, no? Pero hindi naman siguro baka naging mapusok lang yung nakikipag-usap kay Attorney Levanza, no? Ang sinabing ganoon pag hindi daw tinurn over yung computer ay i-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda na sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. Okay. Now, we feel that that is a threat. Again, hindi po senador ang nagsabi po niyan, pero yung pong kausap ni Attorney Levanza last night. And ako, when I heard it, medyo na inis din ako no? Parang ang feeling ko, bakit nyo kami ina-arm twist, no? We've already made the decision no, na ibibigay namin itong computer sa ICI because minandato ng ating Pangulo yan eh. No, Ako, nananakot na ako kay Bryce Hernandez ha. Bryce, nanatakot ka na ba? Bryce, huwag ka matakot. Ha? Bryce, huwag ka matakot. Lahat ng mga gamit mo, bigay mo muna sa akin, mga Lamborghini. Tatago ko muna yan. What the fuck? Yeah. Ako muna magtatago niyan. Ilan ba yan? Lamborghini, yung GMC. Ako muna magtatago.
Sige na. Kamatakot. Mag-iimbestiga. Baka pwede makipagtulungan. Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. But remember that insofar as the Senate is concerned, and we totally respect the probity and impartiality ni Senator Lacson, but no, ito yung mga dokumento na binigay namin for now, no, which will allow them now to continue their investigation. Pero hindi ba mas mabuti para talagang magtuloy-tuloy at mas mabilis yung magiging resulta na inaasam ng ating mga taong bayan, no, na ibigay na lahat nitong mga nilalaman nitong computer na ito sa ICI para talagang impartial po yung siguro ano kaya sinasabi ni Joel Easter dito? Bryce, kaluluwa ng bayan to. May computer ka? Sinulat mo? Ang mga nakaw na ginawa ko? Kaluluwa ng bayan to. What the fuck? Teka, marami pa ba sa computer ang... Teka, nakakapit ako baka mahulog kaming dalawa rito ni Connie. Mas revealing ba o mas matindi pa sa mga nauna pang revelation nitong si Bryce Hernandez at Atty. Porton? Ay, ang dami pong ebidensya po na nasa loob, no? At the very least ito, Igan and Connie, yung matutukoy natin kung sino yung proponents. Putek! Finish na! Ayan na! Hindi na kayo safe! Ayan na, ha? Matutukoy na kung sino yung proponent. Hindi na kayo safe! Patay na! Ayan na po! Matutukoy na daw po kung sino mismo yung proponent. Itemize na to. Itemize na. Kasi pag tinignan natin yung GAA, hindi nyo makikita kung sino yung nag-propose dito mahuhuli mo talaga. Because putik, patay na. Pag tinignan mo yung GAA, General Appropriations Act, hindi mo makikita. Pero, kapag yung 355 million po, hinati sa 5. Hinati po yun Yun po yun. Yung 355 million, hindi po binagsak. Pero dinivide po yun sa iba't ibang project. Ganun po, hindi nyo magigets talaga sa GAA Sa GAA po, nakalagay lang 355 million sa Bulacan. Pero, hindi nyo po makukuha ng specific. Bakit? I-divide po sa iilang project. At yung mga project na yon sa Bulacan. Then yung project na yon ginosting na. Di ba? Yari. Suicide na to. Talaan si Bryce was able to talaga specify kung sino yung tao na nagpasok nitong mga proyekto na to, how much yung halaga, saan yung lugar, and therefore we can already somehow extrapolate kung totoo yung sinasabi ng SOP. Alam na natin ngayon kung ano yung SOP nitong tao ito. At panguli na lamang, may mga panawagan na sana yung mga napapangalan ng mga senador ay hindi na makapagbigay ng tanong nila, no? Kasi parang mag-inhibit na. Ano ho ang inyong reaction dyan? Well, ako from a legal professional, I think it is just right na kung ikaw yung inaakusahan, dapat hindi ka binibigyan ng pagkakataon na magtanong. Tama! At the very least, delikadesa na lang, di ba? Tama! Mo na yan, let somebody else do the questions for you. Pwede naman. Your Honor, Mr. Chair, that is a valid answer for a valid situation, Your Honor. Because, Your Honor, Mr. Chair, many of the senators have been accused of this flood control project, Your Honor, Mr. Chair. And yet, they are still in the Blue Ribbon Committee asking questions to Bryce Hernandez. Isn't that stupidity? The suspect is asking the witness Bryce Hernandez. What in the world, Your Honor? Huh? Where Pagaling mo si BBM, no joke.
Naglag. Naglalag yung computer eh, no? Naglalag. Naglalag po yung computer. Malakas kasi yung... Ay, mag-ingat kayo, may bagyo ha. May bagyo, lakas ng ulan. Naglalag yung Converge. Pero yung ikaw yung nandoon, nagkakaroon ng element of intimidation eh. Yeah. Diba? Parang ano yan eh. Parang yun ang gusto ko sabihin. There is an element of intimidation. You know? The process is preempted. Your Honor, Mr. Chair. Element of intimidation. Because in the said blue ribbon, the accusation in the senator is relevant. But when the senator, the suspect, Joelis Lord and Jean Gay, is asking Bryce Hernandez, the essence will be gone. What the fuck? Kunyari, ikaw nagsampa ka ng kaso laban sa isang judge, tapos yung judge na yun mismo yung nagtatanong sa'yo at yan din yung magdidesisyon, ang pangit tingnan. Yes! Okay. Kaya kahit si Brad, ang pangit tingnan talaga. Biro mo yung magdidesisyon sa'yo, yung suspect, anak ng puwet. Diba? Biro mo yung nagdidesisyon sa'yo, yung suspect. Ang magdidesisyon sa'yo, yung inaakusahan mo, anak ng weteng naman, oh. Circus yun. kahit si Bryce talaga, siyempre, mag-iisip talaga, teka, no, ako ba ay nandito para maging malaya yung at i-consider yung mga sinabi ko or talagang ang objective lamang ay magmukha akong tanga dito? Tama! Atty. Portin, ingat ka. Ayan po, abangan po natin yan. Bukas yata may hearing eh. Bukas po may hearing yata. Abangan po natin yan. Ang title ng Blue Ribbon bukas, ang computer. Ang computer ni Bryce, whatever will be, will be. Jinggoy at Joel Tegi sa computer ni Bryce. Ang computer. Bow. Patay na kayo. Ayan. Natutulog pa kaya to? Nakakatulog pa kaya to si Jinggoy tsaka si Joel is Lord? Teka lang ha.